fam! Welcome back to another vlog. So it's our 4th day here in Rome and 3:19 na ng umaga ngayon. Super aga natin nagising. Nakatulog ako ng mga 9 PM yata and nagising ako at around 2 AM. So 5 hours of sleep. O diba? Okay na rin yun. Happy na rin ako. So ngayon maaga talaga akong gumising dahil flight na natin pa Barcelona. So ang flight natin fam is from Fiumicino Airport ulit. Yung binabaan natin dito sa Rome. Going to Barcelona. 7:10 ang flight natin and we're gonna fly via Vueling Airlines. Isa siyang Spanish Airlines. And yeah, yun yung nakita kong medyo okay na price tapos maaga. So nakaayos na ako fam, naayos ko na yung mga maleta ko. May breakfast na lang ako. Hindi na ako nag-dinner kagabi. Kumagat-kagat na ako dito ng konti and ang sarap niya. Alam niyo yung lasa niya, para siyang may lechon sa loob. Ganyan siya kalaking tinapay eh. And yung tinapay niya, hindi siya malambot. Medyo chewy siya, ganun. Tapos, ayan yung palaman niya sa loob. Para siyang may lechon na may onion sauce, ganun. Kaya masarap siya. Yun nga lang yung tinapay niya. Hindi kasi tayo sanay sa mga ganitong tinapay na antigas. Or ang chewy. Kaya, ewan ko, parang okay lang siya. Kain tayo. Lasa talaga siyang lechon sa atin. Ganun. Kaya parang hindi ako sanay kainin ng ganito kalaki kasi ang dami ng laman. Parang hindi naman tayo makain ng ganito karaming lechon in one sitting, di ba? Pwede pa nga itong i-share sa apat eh kasi ang laki talaga niya. And yung cappuccino na binili natin sa Carrefour. 3:23 na ng umaga ngayon. Ang sundo natin is 4 AM. Nagpatulong ako sa hotel na mag-book ng taxi na maghahatid sa atin mula dito hanggang airport. Ang fixed rate na pala niya is 55 euros. Pero sabi mag-charge daw ng additional 10 euros dahil early morning yung sundo. Yan lang ang cons nung pag-fly ng maaga. Maganda sana mag-Termini station tapos tren to airport. Kaso nagbubukas yung tren parang past 5 AM na. So baka mali tayo sa flight. Kaya naman pero sobrang tight nung schedule. Like ilang minutes before our flight na lang yung tayo darating sa airport. Kaya ayun, I opted na mag-book na lang ng taxi. So yeah, busin ko muna to. Tapos we'll leave in a bit. Okay, I'm ready to go. Ayun yung maleta natin. Dalawa, naayos ko na. Tapos nagpalit na ako ng bag. Ito na yung gamitin kong hand carry. And time check. 3:39. Hintayin na lang natin yung service natin. Ang problema ko lang dito, yung hallway, ang dilim. Ang dilim na naman pagbaba natin. Alright, dito na ako sa labas. Ayun yung maleta natin. 3:50 AM na. 10 minutes na lang. Andiyan na yung ating taxi. Ito ba yun? Hello? Mushiro, are you? John? Yes. Ah, okay. Ito pala yung taxi natin. Ang laki. Isang buong van pala yung binook ng hotel. Akala ko taxi. Thank you. Taray naman ang service natin. Isang buong van. Siguro kontrata to ng hotel. Kasi even nung papunta, nag-email si Naina kung gusto mo pa-pick up. Pwede silang kontakin. Anyway, punta tayo airport. We're here na sa Terminal 1. Thank you! Ano yung sinakyan natin, oh? Laki, no? Isang buong van. Ito na ang Terminal 1 ng Fiumicino Airport dito sa Rome. Laki nung parking nila sa kabila, oh.
Okay, we're finally here sa Fiumicino Airport or the Leonardo da Vinci Airport dito sa Roma, Italia. And ang time ngayon ay 4:15. Grabe, sobrang bilis ng biyahe. According to Google, parang nasa 28 minutes yata yung biyahe. Basta less than 30 minutes. Nakuha lang namin ng 20 minutes. Sobrang bilis mag-drive ni Kuya. Grabe. And na-observe ko dito yung mga highway nila. 110 ang speed limit. Ang bilis, no? Anyway, pasok na tayo. Mag-check-in tayo, fam. Ang flight natin is at 7:10 a.m. Ang aga natin, 3 hours before our flight. Nandito na tayo sa airport. Let's say goodbye to Roma, Italia. OMG. It was a short and pleasant trip. We were able to go naman to the destinations na gusto nating puntahan. Of course, the highlight was the Vatican and St. Peter's Basilica na na-explore talaga natin ng maayos. Kaya I'm super happy sa trip na to. Although marami pang mga spots dito sa Rome ang pwedeng bisitahin na hindi kaya ng time natin. Again, it's something to look forward to. Pagbalik natin dito sa Roma, God willing, ma-explore naman natin yung ibang part nito. So now, we have to move to our next destination, ang Barcelona. Wow, ang ganda ng airport nila. Wow. Amazing. Ang bilis lang ng check-in. Nakakuha na ako ng boarding pass. Dito na tayo sa security check and passport control. Yung Vueling Airlines pala, fam. It's under Iberia Airlines, yung flag carrier ng Spain. So yung Vueling, para siyang low-cost airline ni Spain. Anyway, pasok na tayo. Dito na ako sa loob. Ba't ako inaantok ko na ang aga natin nagising? Wala pa tayong gate. Time check, it's 5:21. Alas 6 pa daw magkakaroon ng gate. So ayan, umigamo na ako dito. Tingnan niyo, fam, ang ganda ng airport ng Rome. Ayan siya. O, sa taas may mga cafes. Sa baba, duty free. Ito yung flight natin, o, yung nasa pinakababa. Barcelona. Alas 6 pa daw magkaka-gate. Okay, fam, 6 a.m. na and may gate na tayo. Ayan, Barcelona. A62. Let's go! Check, wala ba tayo naiwan? Okay, wala naman. Let's go. A62. Wala dito sa kaliwa. Ganda ng airport, no? Okay, nasa plane na ako, fam. Parang 1 hour and 30 minutes lang yata yung biyahe or less than. So, malapit lang. Tulog muna tayo. 6:43 a.m. na. Ayan yung plane. Welcome to Barcelona. Sobrang bilis ng biyahe. Natulog lang. Pagising ko, pala na dito sa Barcelona. Lamig dito, ah. Ka-aircon ba to? Sobrang lamig. Ay, ang ganda ng airport ng Barcelona. Wow. Nice. Dito na ako sa belt, waiting na lang ng baggage. Nakalagay naman kung anong oras darating yung bagay natin. 9 a.m. daw.
now it's time to go out. Ngayong nakuha na natin ang ating bagahe. Let's go. Okay, nakalabas na ako. Yun ang maganda dito sa Schengen area, no? Wala na silang passport control. Since galing na tayo ng Roma, papunta dito sa Barcelona. Hindi na tayo dadaan ng passport control kasi na-confirm na yung visa natin doon sa Roma nung paglapag natin. Amazing. Hello. Hello. How are you? Hi, I'm good. How are Thank you. Welcome Barcelona. Yeah, thank you. No problem. The different people, okay? 20 minutes. Okay. And the flyer here. Okay. Okay. Alright, nakalabas na tayo from ng Barcelona Airport. Oh, ito na pala yung ating service. It's a Ford Tourneo Custom. Here's our service. Alright, nandito na tayo sa hotel natin, fam. Ang Hotel Frontier. Yan na yung service, oh. Thank you. Bye-bye. Good day. Thank you. Bye-bye. Gracias. Ito, fam, kasama na to sa nabook nating tours. So, yung tour natin, kasama pati yung hotels. Okay, fam, ako'y nakalabas na ng hotel. Hindi pa kasi tayo makakapag-check-in. Pero iniwan na yung mga gamit. Naglalakad-lakad lang ako dito. Kasi yung napagstayan pala natin, medyo malayo sa Barcelona City Center. Kung ikukumpara ko siya sa atin, para siyang NLEX stop, ganon. Na maraming mga outlet stores, may hotels, may kainan. Ganun siya. Nung sinearch ko sa Google, parang nasa around 40 to 50 minutes ang biyahe kung magko-commute. Magbabus from here going to the nearest train station. Tapos sasakay ng metro papunta doon sa Barcelona City Center. So, ayun, magtikot-tikot na muna tayo dito sa area. Plano ko mag-lunch na siguro muna. May Decathlon dito. Media Market. Ito sportsdirect.com. So, may mga Nike, Adidas, Puma. Ayan. Ito fam, Leroy Merlin. Siguro parang ano to sa atin, no? Mga tile center, ganun. Or IKEA. Ganun ba? Oo, kasi parang mga construction and home, essentials. Ito na yung hotel natin, no? Saan tayo kakain dito? Hanap tayo ng mga kainan. Parang outlet shopping nga itong pinagstayan natin. Kasi itong Kiabi, parang mga apparels and fashion. Yung kabila, parang Wilcon natin. Siguro kain tayo dito sa McDonald's. Para matry naman natin ang McDonald's in Spain. Open ba sila? Oh, ang ganda ng McDonald's dito. Yehey, open sila. English. Start order. Eat in. O yan, mga burgers, sweets. May breakfast pa sila. Kasi wala pang 12. Okay, burgers. Happy Meal. Okay, nuggets, desserts, McCafe. May salads din, wow. Ayan o. Pa-order na ako. Ang ganda ng McDonald's sila dito. Alam niyo fam, gusto ko talaga kumakain sa mga ganitong drive-thru na parang NLEX stop. Kasi napakalawak ng area, maaliwalas. Ganun siya dito. Ayan o. Oo. Here's our lunch, chicken. Waiting pa, alauna pa. Burger. Kausap ko si Mamang. So, ang lunch ko ay chicken, tsaka burger. Oo. Fairness, ubos ko yung lunch natin. Burger and chicken wings. Okay, fam, dito na ako sa hotel. 12:40 na and baka pag-check-in na tayo. Oh, okay. Here's our room. 405A. Ang pangalan pala ng hotel natin ay Alexandre Hotel.
Hello! Welcome to our room! Okay, it's nice. Oh, laki rin pala ng mga rooms dito sa Spain, no? Sige, bigyan ko kayo ng quick room tour. So, ito yung door natin. Tapos, toilet. Glass yung door ng toilet. Hello, ang laki ng glass. Lavatory. Tapos, here's the toilet. Oh, walang bidet. Pero okay lang, may dala tayong portable tabo. Tapos, separate na shower area. Malinis. Okay, nice. Hair dryer pala yun. Tapos, meron tayong mirror dito. Ito siguro yung lagay ng damit. Oo nga, ayan o. Oh, ayan, safety deposit box. Ano to? Extra pillow. Tapos, kama na dito. We have a queen size bed. Tapos, side table here. Alam nyo, parang pwede siyang connecting room. So, ayan o. May pinto sa magkabila. Teka, may ilaw pa yata dito. Yun, okay. Ito, inilawan ko lang. Tapos, here's the TV. Meron tayong minibar dito. May tea and coffee. Okay, tapos inita ng tubig. May telephone. And may ref. Ito pang connecting rooms din yata. Tignan natin yung view natin ng labas. Oh, wow! Meron tayong view ng Barcelona. Tanda kumain sa McDo. Tignan nyo, fam. Sabi sa inyo, para siyang NLEX stopover. Ganon. Tapos, ang daming mga outlets. Yeah. So, ayan yung room. Malaki yung room, no? Mag-ayos muna tayo ng gamit natin. So, again, itong hotel na to, fam, ay part na nung tour natin, no? So, kung kukuha kayo ng tour package, kasama na tong hotel na to. Hello, time check. 6:30 na ng hapon ngayon. Hindi ako nakatulog, fam. Dapat matutulog ako kanina pagbalik ko. Diba, nag-check-in tayo. Tapos, plan ko sana matulog. Kasi nga, puyat na puyat tayo. Diba, ang aga natin umalis kanina. But I had to finish some work. And thankfully, natapos ko na talaga siya. Ngayon, mag-early dinner na tayo, fam. 6:30. Para makapagpahinga tayo ng maaga. Bawi tayo ng tulog dahil maaga yung start ng tour natin bukas 8 AM yata. So tara, baba tayo. Ang ganda ng area, di ba? Ang lakas maka NLEX stopover. Alright, we're here. Dito tayo sa Alcampo. Ito yung sinasabi kong area, oh. May meatballs, may pasta. So, ito yung rice, oh. Risotto. Alos Montaña, Salta Camargues. Mushroom, oh. Alos Montaña, 4 euros, 4.30. One of this one, please. Okay. The same plate or another plate? You can put in the same plate. Okay. Yes. And meatballs? Yeah. Yeah. How much? 2 pieces. Yeah. Okay. Kaya ang bilis ng order, andito na. Meron tayong freshly squeezed na orange juice. As in, nakita ko ini-squeeze ng machine. May mga pulp pa. Sarap, fresh na fresh. Ito na yung food natin, fam. Oh, makaka-rice tayo today. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Pinili ko lang siya. Tapos meatballs. And alam nyo, itong lahat, it's 6.99 euros. Relatively cheap, no? Given na nasa Spain tayo. Kasi yung mga nakalaang kain natin, more than 10 euros palagi. Anyway, kain tayo. Let's eat. Natin to, ano ba to? Parang siyang hamonado sa atin. The rice parang kimchi rice na hindi maanghang. Let's try the meatballs. Ang sarap ng meatballs. So flavorful. Okay, fam, nandito na ako sa room. Time check. It's 7:04 na ng gabi. And ayan, nabusog na tayo. Sakto lang yung kinain ko. Papahinga na lang tayo. Maaga tayo matutulog tonight dahil babawi tayo ng tulog. And tomorrow, start na ng tour natin. So, itong vlog, continue ko tomorrow kasi malamang may clip pa lang yung mga nakuha kong clips for today. So, good night na muna, fam. Hi, fam. Welcome back to another vlog. So, it's our 5th day here in Europe and 2nd day natin dito sa Barcelona, Spain. And 6:30 na ng umaga ngayon. So ngayon, nakabihis na ako and nakaayos na. Ready na po tayong mag-breakfast. Naayos ko na yung mga gamit ko. Ayan. Isasara ko na lang yan kasi nagtatransfer pa ako
files sa laptop. Ang call time natin today ay 8:30 AM sa lobby. So for today, we're gonna explore Barcelona. Pupuntahan natin yung mga tourist spots dito sa Barcelona. Especially yung La Sagrada Familia Basilica. No? Yun talaga yung gusto kong puntahan. Tapos after dun, parang babiyahin na tayo sa northern part of Catalonia. Share ko na lang mamaya lahat ng mga activities natin. Nag-chat na sa akin kagabi sa WeChat yung tour guide and nag-remind siya ng ating call time for today. So yun lang, tara, breakfast na muna tayo sa baba. Okay, dito na ako sa breakfast. May kanin sila. Kain tayo, fam. We have fruits. Parang honeydew. Sarap. Tapos meron silang fried rice, eggs, and bacon. Okay fam, dito na ako sa taas. 7:30 pa lang. Di ba maaga pa? 8:30 pa yung call time natin. Grabe yung breakfast sa baba, no? Ang dami nilang choices. Hindi ko pa masarap to kasi hindi pa ako tapos mag-transfer ng files sa laptop. Pero may 1 oras pa naman tayo. Kaya ayun, chill na lang tayo. Isa ito sa mga ano ko talaga fam, no? Core values. Ito rin ang itinuro sa amin nila mamang at papang talaga. Na kapag may call time ka, always be earlier than your call time. Kailangan lagi kang maaga talaga, mag-prepare ng maaga. Kasi kapag may usapang oras, sumunod ka talaga sa oras. And yun din yung gusto kong i-share din sa inyo. Although we are not perfect individuals, not all the time on time tayo, not all the time magagawa natin yan. Pero what I want to say is, sikapin natin, no? Sa lahat ng mga call time natin, sikapin natin na maging maaga talaga. Dumating na maaga, mag-prepare ng maaga kesa yung maghahabol tayo sa oras. 8 AM na and nagre-ready na akong bumaba. 8:30 call time, di ba? So here's our outfit of the day. Our coat is from Shein ulit. Ang mura lang nito, parang magkano ba ito? 900 ba? So yan ang ating maleta. So dadalhin ko ito, ilalagay ko sa bus para kung sakaling kailangan natin matulog sa bus, meron tayong night pillow. So yan ang dala ko. Tapos yung bag natin. Wait, bago tayo bumaba, pakita ko muna sa inyo ang sunrise na napakaganda. Ang ganda ng sunrise dito sa Barcelona. Dito na ako sa baba. Early bird catches the worm. Daming tao pa mo kasi may baseball team doon palang naka-check-in dito. And ang temp ngayon ay 6 degrees, malamig-lamig sa labas. And alam nyo ba itong Barcelona? Nasa Mediterranean Sea pala ito. So kung titignan mo sa mapa, i-share natin yung map dito. Makikita mo yung Barcelona. Mediterranean Sea yung katabi niya. Naka-heat tech ako dito, tsaka sa pants yung extra warm heat tech ng Uniqlo ang gamit. Ayan, papalagay natin yung mga maleta dito. Okay, sa bus na tayo fam. So ang arrangement, may iba't ibang tour leaders. For us, may naka-assign na tour leader sa atin. Nasa 5 packs daw tayo sa isang group. Tapos yung ibang kasabay natin sa bus, may ibang tour leaders din sila. Ayan. So marami tayo sa bus. Tapos iba't ibang groups, iba't ibang tour leaders. Why Barcelona is so special? Because at the meantime, the Madrid is very rich of how many people from so many parts of the world live there. Barcelona have the sea, and the sea, the Mediterranean Sea, for us is very special. Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad. No, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin poner. A la derecha está la antigua Plaza de Toros. No bullfights in Barcelona, no bullfights. Muy activos, se utilizan activamente porque es un recinto ferial
Esta semana tenemos la semana del vino, los vinos españoles y más pabellones. This building to the right, este edificio a la derecha, it was a textile factory built here in 1900. Fue una fábrica textil que fue construida aquí en 1900. Today it is a cultural and exhibition center, Caixa Forum. Hoy en día es Olympic site. Barcelona is the only Olympic city in Spain. The Summer Olympic Games took place here in Barcelona in 1992. A very special design shape of the tower. A la derecha una torre diseñada de una manera muy especial, singular. It is a telecommunication tower designed by Santiago Calatrava. Santiago Calatrava diseñó esa torre de telecomunicaciones para las Olimpiadas. Ito na, nakababa na tayo. And habang papunta tayo dito sa viewpoint, nag-explain si tour guide lahat ng mga dinaanang major establishments. Ina-explain niya yung history, kaya nakakatuwa. So ngayon, may pupuntahan na tayong viewpoint. Maganda daw yung view ng whole Barcelona from here. And yeah, 30 minutes tayo dito. Meron silang cable car dito paakyat. Ayan na yata yung viewpoint pagtawid dito. Wow, ang ganda! Oh my God! Dito pa lang ang ganda na, oh. You can see Sagrada Familia to the left. Do you see Oh yes! So it will be our last stop there. Yeah? We finish our city tour there. And just straight ahead, you see this bullet building. It is an office building. It was built about 20 years ago as an office building for our water company. The name of the company is Akbar. So during many years it was called Akbar Tower. But today it is the property of other company. So we have another name. The name is Glories Tower because the square where the building is Glories Square. Okay. So it is an office building. It is glass facade, illuminated when dark gets dark. It is illuminated, beautiful colors and beautiful design. Okay, nandito na tayo sa viewpoint and OMG. The view is really stunning and it's my first time to see the Mediterranean Sea. Pakita ko sa inyo. Wow! Oh my God, ang ganda! Parang dito nagdadock yung mga cruise ships, tama ba? Tapos in-explain ni tour guide, ayun yung Sagrada Familia, kita natin sa kaliwa. Tapos yung nasa kanan naman is an office tower. Tapos sa bandang gitna yung Barcelona Cathedral. Pero mamaya ang stop natin is doon sa Sagrada Familia. Tapos we'll have free time. So yan ang view natin dito sa viewpoint. Ang ganda! Yeah, amazing. Amazing! So, when we go back to the bus, we will go down using this side of the mountain, so we will see two modern ports, the cruise port and the commercial port. Ang taba nga, cruise ports nga ito. Cruise port and commercial port. So dito sa viewpoint, meron ding tindahan dito. Tinapay. Ay, mga Pinoy. Hello po! Kabayan. Ayan, mga kabayan pala yung nagtitinda dito. Meron sila mga tinapay, juice, tubig, and chicheria. So, ayun na yung viewpoint. Pupwesto ako dito para maganda yung view natin. Okay fam, nakahanap ako ng pwesto dito. Nasa gilid lang ito ng viewpoint. Hindi na ako makapwesto doon sa viewpoint kasi medyo marami ng tao. So naghanap na ako ng spot where we can appreciate the view. And ayan, nakikita po natin sa likod ang buong view ng Barcelona. Okay, I'm going to share with you fam some fun facts about Spain or Espanya. Ang bansang Espanya ay maybe isa sa pinakamalalapit na bansa sa puso nating mga Filipinos, diba? Kasi alam naman natin na we were conquered by Spain for how many
years and malaking part ng Espanya yung na-impart nila sa ating mga Filipinos. And alam nyo ba na ang Spain ay dinidivide into 17 different autonomous regions. And ang Catalonia, kung nasa saan tayo ngayon, ay isa doon sa mga autonomous regions na yon. Barcelona is part of Catalonia region. Also, tinatawag pala ang Barcelona na City of Counts. And makikita nga daw dito ang Mediterranean Sea. Grabe, I'm so happy na makita ang Mediterranean Sea for the first time. Tinawag siyang City of Counts kasi yung mga counts daw nung mga sinaunang panahon ay dito nakatira sa Barcelona. Also, ang city na to ay sikat for Gaudi's modernist architecture like the bustling Ramblas and yung La Sagrada Familia Church na pupuntahan din natin mamaya. Ito pa mo, take note, sarado yung cable car nila from Feb 3 to March 2. Paakyat daw yan doon sa bundok. Anyway, halika na, balik na tayo sa bus. Italy with Balearic Islands and with Morocco. Y este ferry que está aquí, Grimaldi, línea Grimaldi, el que va a Italia. Barcelona tiene también terminal de pasajeros y está conectada peatonal, inaugurada en Barcelona en el siglo XVIII. Barcelona que vivió dentro de las murallas medievales. Dentro de las murallas medievales, en un espacio muy pequeño, designed for the Olympics. Entonces esta avenida, este paseo, y a la derecha tenemos el parque público más grande y más antiguo de Barcelona, que se llama el Parque de la Ciudadela. So remember, this is Picasso Street, so to the right you see this glass cube with water running down and old furniture inside. It is a tribute to Picasso. A la derecha este cubo, the road connecting Barcelona with the small town of Gracia. It was called Way to Gracia, Paseo de Gracia. So the main avenue is practically the same line of that road. Neighborhood, because for the end of the 19th century, 5 small towns situated on the foot of the mountain range they were independent towns, they became neighborhoods and districts of Barcelona. Y entonces, same artist, Pere Falqués, you see they are leaning like trees and very comfortable benches on the basis of these structures. A very monumental corner building with pink columns by Gaudí on this main street, La Casa Milà, Milà family house. Actually, the name of these museums are the names of the owners of these buildings, owns in those columns on the ground floor. And the second one to the right was nicknamed a quarry, La Pedrera. La Pedrera, today it is the second official name of this building. Ahora a la derecha veremos la Casa Milà o La Pedrera. En realidad La Pedrera en catalán es la cantera. Why the quarry? Because of lack of decoration. Porque la cantera? Por falta de decoración en la fachada. You see this undulating facade, huge blocks of unworked stone, without any statue, mosaic, nothing. The only decoration of the building are these amazing railings, wrought iron railings. Línea diagonal se llama Avenida Diagonal. Y cómo se encuentra la ciudad entre el mar y la montaña, la Avenida Diagonal conecta el mar con la montaña. Now we go in direction of the sea, but we don't arrive to the sea. Basilica of the Holy Family. The beginning is in 1882. 1882, it was 143 years ago. It was a small town here. It was not Barcelona. It was a small, very industrial town and a private spiritual association of Saint Joseph decided to buy a plot of land here because it was not so expensive as in Barcelona. They wanted to have a private church. A la derecha, Sagrada Familia a la derecha. Okay fam, time check, it's 11:30 PM na dito sa Barcelona.
And di ako makapagsalita sa bus, no? Pero napakita ko naman yung mga dinadaanan natin. And isa lang ang masasabi ko, napakaganda ng Barcelona. Na-inlove ako dun sa mga buildings, yung architecture, iba. Napakaganda, swear. Ang saya pala nung bus, parang scenic bus siya. Na mag-iikot-ikot yung bus dito sa mga streets or avenida ng Barcelona. Tapos i-explain yung tour guide yung bawat tourist spots. And ngayon, tapos na mag-ikot-ikot yung bus, and ang gagawin natin ay pupunta na tayo sa La Sagrada Familia Church. Ayan. So I think we're gonna stay here for around an hour or less para i-explain daw ni tour guide, and then we'll have free time. So tara, maglakad na tayo. Ayan na yung church. Ito na siya. Papalapit na tayo. Pero kino-construct pa rin siya, no? Viendo esa iglesia, la fachada con el árbol de la vida, la piedra se ha oscurecido mucho porque Gaudí se murió casi hace 100 años y esta fachada nunca se ha limpiado. Okay fam, so nandito na tayo sa La Sagrada Familia, and ito na ang pinakasikat na basilika ngayon dito sa Barcelona. Itong La Sagrada Familia, 1800s pa ito ginawa, and ginawa ito ni Antoni Gaudí, ang pinakasikat na architect dito sa Barcelona. And alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang construction niya. 100 years ago na siyang ginawa, and hanggang ngayon, kino-construct pa rin siya. And ang sabi, 2026 daw matatapos yung construction ng La Sagrada Familia. Kaya next year, fam, kung pupunta kayo dito sa Barcelona, it will be an important year para dito sa La Sagrada Familia dahil matatapos na raw ang construction nito. So despite not being finished, no, yung construction by Antoni Gaudí, dineclare ito as a UNESCO World Heritage Site noong 1984 dahil sa very unique architecture niya, and syempre para mapangalagaan, no, ang La Sagrada Familia. So another fun fact, fam, since si Antoni Gaudí ang gumawa nitong basilika na ito, syempre yung remains niya or yung body niya ay nakalibing sa ilalim ng basilika. Parang si St. Peter, no, sa St. Peter's Basilica in Rome, nakalibing siya dun sa ilalim. So ganun din si Antoni Gaudí, yung katawan niya ay nakalibing din dito sa ilalim ng basilika. So yung ibabaw na ng basilika ay may mga prutas, and yung mga prutas na yun ay nakalagay sa dalawang sides ng basilika. Sa unang side, yung mga prutas daw na yun ay nagre-represent ng summer and spring, and sa kabilang side naman yung mga prutas na nagre-represent ng autumn and winter. So sa lahat yata ng mga turistang pumupunta dito sa Barcelona, no, parang hindi pwedeng hindi dadaan dito sa La Sagrada Familia kasi parang ito yung symbol niya, and pag natapos ito, this will be yung pinakamataas na basilika in the world. Ngayon kasi ang pinakamataas ngayon in paper is yung St. Peter's Basilica in Rome. So para makapasok, fam, kailangan nyo ng ticket. Pwede kayo mag-book sa Klook, and may mga iba't ibang types of ticket yan, and may mga iba't ibang time din ng entry. Kung pupunta kayo dito, planuhin nyo ng maigi, mag-book kayo ng maaga, and i-book nyo yung time na kung kailan talaga kayo darating at pupunta dito para mas masulit nyo yung time sa loob. Okay fam, ganun lang kabilis ang La Sagrada Familia experience natin. Yun lang, medyo mabilis lang yung time dito, and pabalik na tayo ng bus kasi dadalhin tayo ng bus sa La Rambla. Yung La Rambla is the city center, parang ganon, and doon tayo magkakaroon ng free time. Akala ko nga dito tayo mag-free time sa Sagrada Familia area. Hindi pala, kasi mas city center daw yung La Ramblas, and mas maraming ma-explore doon. Pero si tour guide naman nagbigay ng option. Kung gusto naman daw naming magpaiwan dito sa La Sagrada Familia, okay lang din naman. Yun nga lang, kanya-kanyang punta na lang doon sa La Rambla. So, magko-commute ka. Tuturuan ka naman nila kung magbabas ka, magta-taxi, or magme-metro. Ganun. So, choice nung tourist kung magpapaiwan ba siya or sasama siya doon sa bus. Pero ako, sasama ko sa bus. Kasi parang ayoko magpaiwan, takot ako doon sa call time. Okay naman na, nakapag-explore na tayo sa labas ng La Sagrada Familia. Although hanggang labas lang tayo, no, hindi natin siya napasok talaga. Well, it's something to look forward to, yung pagpasok sa loob. Tingnan niyo yung Barcelona, famo, napakaganda talaga. And grabe, ibang-iba yung structures niya and architecture. Ano siya, iba't ibang avenida or alleys.
Pero isang diretso siya. Tapos pantay-pantay yung mga buildings, pantay-pantay yung mga avenidas. Hello fam! So nandito na tayo sa ating next stop for today. Nandito tayo sa La Rambla. So itong La Rambla ay isa sa mga pinakasikat na tourist street dito sa Barcelona. So ang haba pala nitong La Rambla is 1.2 kilometers long. And kinoconnect niya ang sentro ng Barcelona to the Plaza de Catalunya sa north and ang Port of Barcelona in the south. Ginawa daw ito originally as a sewer system. And ngayon, sikat na itong streets na ito as a tourist street dito sa Barcelona. Marami ditong mga tindahan ng souvenirs, tapas, bars, restaurants, and may metro din, no? May nakita akong metro station. Meron ding mga fast food pala dito ay so McDonald's and KFC pag lakad natin dito. Yung Plaza de Catalunya, isa din yun sa mga sikat na spots dito. Nandun yun sa north and sa south naman, yung Port of Barcelona. Yun yung nakita natin kanina na may Mediterranean Sea. So dito yon sa south. So yeah, yan ang ating fun facts for La Rambla. And tara, maglakad-lakad tayo dito. We have 3 hours here. And ang sabi ni tour guide, pwede daw maglakad dito, pwedeng mag-lunch kasi maraming ang mga tapas, bars, and restaurants dito. Pwede rin bumili ng souvenirs and pwede rin mag-shopping. So halika, maglakad-lakad tayo dito sa La Rambla. Ito pa mo, mga bilihan ng souvenirs. Barcelona shirts, ref magnets, keychains. Ayan, mga pasalubong. Tapos itong mga alfresco dining, yan yung mga tapas nila. Ganda naman ang building na ito. Tignan nyo. Wow. I will just on the camera habang naglalakad para makita nyo ang La Rambla. Wow, may Dunkin pala dito and Starbucks. And ito na ang La Boqueria. Isa daw itong sikat na food market dito sa Barcelona. Dati daw itong trade market and ngayon ginawa na siyang food market. Pasukin natin. Halika, let's explore the food market. Paleta Bellota. Iberian pork shoulder. Wow! So mga meat ito. Wow! This is the main street. Hello, ate. Oh, macaroons, chocolates. Hi, kabayan. Yung mga chocolates doon. Ayan, no, mixed nuts. Ano yan? Mga kabayan. Ka? Opo. Ay, wow, sana all vlogger. Ayun, sarap. Ayun, masarap to chocolate. Tiramisu, typical nut here. Tiramisu, coffee flavor.
Macadamia dark chocolate at cream macadamia. Ano yung unang binigay mo? Pecan, pecan. Pecan. Yes, pecan. Pecan. Ang sarap. Mix, gusto mix, pwede mix. With honey. Less sugar with honey. 100 grams, €6.50 lang. Uy, ang sarap. Makano, half kilo. 10 euro. Mix daw. Pecan. Tsaka yung itong ano. Chocolate? Tres con 50. Saan ka galing? Ano po? Planeta. Sa ano po? Sa Mars. Layo naman, grabe. Ang mainit doon. Mag-hi ka sa vlog ate. Hello. Ano pong name nyo? Ruby. Miss Ruby. Ruby, si Neri, tsaka si Annalie. Wow, ay mga Pinoy talaga. Okay, ang saya naman bumili dito. Bumili tayo ng pecan, tapos itong chocolate. O yan lang ate. Dinagdagan daw ni ate, o diba? Sarap talaga pag may Pinoy kahit saan eh. O ito po. Ate ha, gracias. O after. Gracias. Oo. Salamat. Siyempre Pinoy, bibilan natin pag Pinoy. Wala, ang sarap naman ng mga fruits. Papaya, 2 euros. OMG. Strawberries, 4 euros. Mango, 5 euros. Dragon fruit. What are these? Spices. May nabasa akong comments nyo, sabi, ano ba yun? Yung saffron ba yun? Inalok sa akin sa Uzbekistan na ang mura. Parang sabi nyo, sayang sana pala bumili ko kasi ang mahal daw noon. Tapos doon parang in-offer lang ng mura. Hindi ko lang maalala kung ano yung spice niya. Ganito pala ang wet market sa Barcelona. Yung design parang din sa atin, no? Dito rin ba yun inspired? Yung mga palengke natin? Or talipapa? Tingnan nyo, parang talipapa rin natin. No? Ito ulit yung mga meat, oh. Parang ang daming Pinoy dito, ah. Yung mga nagbabantay, parang mga Pinoy. Ay, hello, kuya. Hi tayo kay kuya. Ano pong name niyo? Bernie. Kuya Bernie, nice to meet you po. Nice to meet you too. Saan po ang store niyo itong Bar Central? Yeah, Barcelona. Oh, ayan. Banquisyo po. Kaya pala yun. Nice to meet you Kaya po. lang po, nag-vlog yung mga Pilipino. Ay, talaga. Opo. Salamat, kuya. Sige, sa gamit na, maraming ginagawa dito. Opo, thank you po. O, di ba ang warm ng mga Pinoy? Saya. So, kung na dito sa Barcelona. Kasi ang daming Pinoy. So, very warm. Wala bang free toilet dito? Naiihinas. Ito naman mga pastries. Empanada. Oh. Parang sa atin din, no? Yung empanada sa atin. Tapas. Teka, parang gusto ko mag-try ng empanada. Try tayo ng empanada dito sa Barcelona. Empanada ham and cheese. Chorizo and cheese. Spicy beef. Cheeseburger. Wow. Parang gusto ko i-try yung chorizo and cheese. 5 euros. Ito na yung lunch natin kasi hindi pa tayo nag-lunch, diba? Pero, nag-rice naman ako kayo na nag-heavy meal tayo. Kaya, tinapay lang lunch natin. Ang empanada dito sa Barcelona. Teka, unang kagat tinapay lahat. So, hindi ko pa ma-judge. Init. Oh,
Oh, yeah. Ang sarap ng chorizo pa. Tapos yung cheese na tutunaw-tunaw. It's good. Ang sarap na ito. Ayan o, chorizo. Tapos may cheese. Hamon. Bocadillo, hamon. Ito ano, bar. So, pwede kayo uminom dito. Ito naman quesadilla, taco, wraps, meat wraps. Ito ano to? Manzanilla. Sardinas. Abuela. Chicken. Hello. Ito mga eggs. Ang dami yung eggs. Oh. Ayan. Mag-hype ka po dito. Ayan o. Si Kuya Alex. Hello. Tito Pe. Tito ni Pe. Anari yung pamangkin mo rin. Ay, sobrang gala. Nakita kami dito. Ngumiti lang si Kuya sa akin, tapos nagkakaya ko. Kilala pala niya si Tita Fe. Nakita mo naman, napaka-small world. Nagpa-vlog po ako. Ah, ganun? Opo. Si Tita Fe, yung kasama natin sa Japan. Ayan na siya. Nakakatuwa. Parang, I love this place. Kasi ang daming Filipinos. Tignan niyo, famo, may sumasayaw doon sa taas. Akala ko kanina, normal lang. Pero pagbalik ko, sumasayaw pa rin siya. So, baka performance. Ay, Erotic Museum pala, Barcelona. Okay, kape tayo dito sa Starbucks. Ito yung price ng coffee nila. Mocha Blanco tayo. Ito naman yung mga pastries nila. I got myself an iced coffee, Mocha Blanco. Kaya maglakad na tayo. Love ko na ang Barcelona. Number 1, napakaganda. Number 2, ang dami nating na-meet na Pinoy. Tapos yung mga na-meet nating Pinoy, ang warm talaga. Ayan na, wag na natin siya i-focus. Sorry na, i-focus ko kanina. Sa mga nanonood na family, patnubay ng magulang ay kailangan ha. Anyway, diretso na tayo dito. Puntahan natin yung sa Port of Barcelona banda. Okay, kapit tayo dito sa La Rambla. Thank you Lord na nandito tayo ngayon sa Barcelona at nagkakape. Parang okay na ako sa tinapay at coffee. Bawi na lang tayo mamaya ulit. 1-4 euros. Oh, we are alive. Wow, cactus. Or maliliit na plants. Ah, cactus nga. Live cactus. Nice. Okay, diretso tayo. 4:45 ang meet up time ulit. 3:30 na ngayon. So, meron pa tayong more than 1 hour para maglakad-lakad dito. The phone shop pala. Parang sa unang tingin ko, the face shop. So, sabihin ko sana, ay may the face shop pala dito. Hindi pala. The phone shop pala. It's a prank. Ito yata yung nabasa ko sa internet na oldest hotel in Barcelona. Ang Hotel Ramblas. Kasi may nakalagay sa taas. So, 1894 pa siya nakatayo. Oh my. That's more than 100 years old na. And ayan pa siya. Sobrang amazing. Wow, ito naman ay teatro. Tignan nyo. Teatre del Liceo. Calderon Mozart. Rossini Boratin. Yan ang Grand Teatre del Liceo. La Temporada del Sius Somnis. Char-char lang. Hindi ko alam basahin. Diretso tayo doon sa dulo. Ang ganda ng mga paintings niya, oh. Okay, nandito na tayo sa southern part of La Rambla. Nasa likod natin, fam, ang The Columbus Monument. So, it's a 60-meter tall monument at the southern part of La Rambla and nandito na siya banda sa Port of Barcelona. And alam nyo, pinatayo daw ito para sa Exposition Universal de Barcelona to honor Christopher Columbus and his voyage to the Americas. Si Christopher Columbus, napag-aaralan lang natin yan sa history. And ngayon, ayan, narating na natin ang
kanya-kanyang monument dito sa Barcelona. Para siyang monumento rin sa atin, no? Kasi nasa gitna siya, tapos maraming mga daanan ang nagko-connecta papunta sa kanya. Yun ang architecture ng Barcelona, no? Parang puno connect siya na avenida, tapos nagtatagpo siya at some points. And pag tinignan mo yung aerial view niya, ang ganda. Siguro mag-share tayo ng picture dito. Kuha tayo sa internet ng picture ng Barcelona para ma-appreciate natin yung architecture. Hala, ito na ang Port of Barcelona. And ito na ang Mediterranean Sea. Tignan nyo, ang daming yate, oh. Las Golondrinas. May bilihan ng ticket to, no? So, may boat tours pala dito. May cable car din doon. Ayan siya, ang Port of Barcelona. Let's say goodbye to the Port of Barcelona. Yun lang, tumanaw lang tayo. Kasi 4 PM na. Kailangan na nating maglakad pabalik. 4:45 ang call time, diba? Eh yung paglalakad parang mga 20 minutes yata pabalik nung meet-up point natin. So para sakto lang tayo. Balik na tayo dito. Tignan niyo yung building, fam. Sector Naval de Cataluna. Gets natin, di ba? Parang Naval Sector of Cataluna. Nakakatuwa, no? Ang daming words na maiintindihan natin talaga dito. Kasi kanina habang nag-explain yung tour guide, 2 beses kasi siya nag-explain. Number 1 in English, number 2 in Espanyol. Pag nag-Espanyol siya, ang dami kong nagigets na mga term. Pero syempre, hindi ko pa rin magets yung buong sentence. Pero yung mga term, gets ko. Meet-up point is alas 4:45. Ganun sila magsabi. So, gets na agad natin, di ba? Yun lang. Story time lang naman. Grabe, I love Barcelona. I love Spain. Ibang-iba yung atake niya. O dahil ba it's a sunny day today, kaya parang mas nakaka-uplift ng mood. Pero iba, ang ganda ng Barcelona. Grabe. Pumasok na ako dito sa museum. Kasi naki-CR ako. Ito siya, oh. WC. And alam nyo, dito sa Europe, hindi talaga uso yung bidet, no? Mapapatisyo ka talaga. Yun lang, share ko lang. Halika na, punta na tayo sa meeting point natin. 4:15 PM na. Now, papunta na tayo ng another city dito sa Spain. Ang location daw nito ay northeast of Spain. Kasi yung Barcelona nasa eastern side, diba? Ito naman, northeast. Ang city na pupuntahan natin ay Girona. So, share ko na lang yung mga facts about Girona. Mamaya pagdating natin to. 1 hour and 30 minutes yung biyahe. Okay fam, so after an hour and 30-minute drive from Barcelona, nandito na tayo sa ating next stop, ang Girona. Isa itong old city located sa northeast of Espanya. Ang temp ngayon dito ay 9 degrees. Ang lamig. Pero may heat tech naman ako, so kaya naman. And ito ang Girona. Gabi na nga lang tayo nakalating, no? Pero dito tayo mag-hotel for tonight bago tayo bumiyahe sa next stop natin tomorrow. So itong Girona is an old city dito. So according to my research, malaki daw ang naging part nito sa 17th to 18th century wars between Spain and France and was besieged several times by both sides. So marami daw mga historical landmarks dito, including the Gothic Cathedral, which was begun in 1292. Grabe, sobrang tagal na. So ayan ang old city of Girona. I guess this is the old Gothic Cathedral, no? Kasi dito tayo dinala ni tour guide. Ito yung nilalakad natin, fam. Oh. Ang ganda, no? It's like an old street dito sa Girona. And ayun na naman po ang mga cobblestones. Okay, according to our tour guide, ito 2 millenniums na raw ito. And despite the war na ginawa dito, no, hindi pa rin siya nasira. Okay, let's go.
Okay. Ito pala fam ang Girona Cathedral or the Cathedral of St. Mary. It's a Roman Catholic cathedral here in Girona. Okay, fun fact pala dito, the cathedral's interior includes the widest Gothic nave in the world with a width of 23 meters. Ito daw, yung mga narrow streets daw ito. Ginawa daw ito to prevent heat. Kasi daw sobrang init dito, di ba? So, gumawa sila ng mga narrow streets para ma-avoid yung sobrang init. Ayan, naglalakad lang tayo sa old streets of Girona. May pinakita sila kanina yung pinto. May dalawang doorbell. Yung unang doorbell mas mababa para sa mga tao. Tapos may mas mataas na doorbell para daw sa mga nakasakay sa kabayo. Ayan, narrow street ulit. Madami daw yung ganyan dito to prevent heat. Tapos imagine niyo nung sinaunang panahon yung mga tao dito, torches daw ang gamit nila, walang mga ganyang ilaw. Na-imagine nyo ba, fam? Ako na-imagine ko, no? Yung babalik sa sinaunang panahon. Tapos ganito pa rin yung streets, no? Imagine niyo lang, no? May imagine nyo kung ano itsura nito nung sinaunang panahon. Ay, ang ganda dito. It's an old neighborhood vibe. Pero may mga restaurants. It's so nice. Tignan niyo yung store of Kera. Since 1887 pa. Ang tagal na. Sinend ni tour guide na yung mga sasakyan daw dito are purely electric. Nagsimula daw yata sa Barcelona. Tapos, pinatupad na sa iba't ibang states. So, lahat daw ng mga major states dito sa Spain, binaban na raw nila yung mga hindi electric cars. Narating na natin ang square. So, dito daw sa Spain, marami ditong mga square. So, yung square na yan, usually, may mga kainan, cafes, bars, restaurants. Walang cute ng aso, oh. And just like that, nakabalik na tayo dito sa bus. So parang it's a 30-minute walking dito sa old city of Girona. Parang stopover na natin to, no? Dito tayo mag-hotel. Kasi tomorrow, babiyahin naman tayo papuntang Arles. Arles is part of France na. So tatawid na tayo ng country to France tomorrow. Y el restaurante del hotel, ahora volvemos a chequearlo, pero también tiene restaurante y en la cafetería sirven también al... Okay, time check, 8:30 PM na. Ayan, nandito na tayo sa hotel. This is a 4-star hotel din daw. I heard lahat ng hotels natin na pagsistayan, 4-star hotels daw. So, Premier Best Western CMC Girona. So na, pagdating namin, may envelopes naman na yung mga pangalan namin. Tapos, ito yung keycard natin. 5th floor tayo. Okay, here's our room. Wow, ganda naman ang hotel natin. Yan. Hello. Wow, it's a nice hotel. Yes, it's nice. Okay, it's nice. I love it. Okay, room tour. So, here's the door. Tapos, toilet na agad. Ang ganda ng toilet. Ang laki. Tapos, meron tayong separate shower area na may bathtub. Here's the lavatory. My hair dryer. Okay, tapos, here's the toilet. May bidet. And then, dito, malamang ano to. Lagay ng damit, of course. Pero hindi naman tayo maglalagay dito kasi mag-check out din tayo eh. May shoe cleaning cloth. Okay, gamitin natin yan. Safety deposit. Ito, wala lang. Tapos, ito na yung room natin. Meron tayong dalawang single beds na pinagdugtong. Tapos, may side tables and table and chair doon. Meron pa dito, working area, may TV. Yan o. Premier Best Western. O, may pa chocolate and caramelo. Tapos, ito yung kanilang mini bar, coffee and tea, hinta ng tubig. Ito, mini ref. That's it. Parang wala ring hotel sleepers, no? Sa nakaraang hotel din, wala, no? Kaya may dala tayong hotel sleepers. So, yeah, that's our room.
Mamaya na tayo mag-settle. Baba na muna tayo at tayo ay mag-dinner. Meron daw restaurant dito sa hotel. Diyan lang tayo mag-dinner. Tara, baba tayo. Saan ako nakita? El Corte Ingles. Yan lang yung hotel natin, oh. So, literally, katabi lang talaga siya. Ito na ang Girona. Sana may kainan dito. Ang cute, oh. Department store siya. Tingnan niyo yung style ng department store dito. Tulad din sa atin. Diba? Para ka lang din nasa Pilipinas. Hinahabol ko yung supermarket. Magko-close sila ng 9. 8:48 na. Okay fam, nandito na ako sa restaurant na lang ng hotel. Bigo tayo sa labas. Yung supermarket ko lang mga hot meals. May nakita sana akong risotto. Pwede sana i-microwave kasi hindi ako sure kung may microwave dito sa hotel. Kaya dito na tayo kumain. Ito yung menu nila. Meron silang full menu. 17.5 euros. Or pwedeng umorder nito mga ito. Ayan, order na ako yung full set menu na lang in-order ko siya. 17.5 euros. Around 1,000 pesos. Okay na yan. Wala na tayong choice eh. Meron ako nakitang mga fast food malayo dito. In-order ako ng soup starters. Ang main course natin ay sea bass. Meron silang beef kasi ayoko na mag-meat. Gabi na, matutulog na tayo. Tapos, dessert is tangerine sorbet. Ito na yung soup natin, fam. It's good. Para siyang squash soup na maasim-asim. I love it. Ang init. Tama-tama. Malabi po ang isda pala to. Akala ko naka-fillet na siya. Okay, let's eat. Okay lang to, light dinner, diba? Total gabi naman na. At matutulog na rin tayo maya-maya. Sarap pa. Ano nasa ilalim niya? Onion. Tsaka patatas. Fairness, ang sarap nung sea bass with potatoes pala siya and onion. Sarap. Ang nahuli pa sa Mediterranean Sea yung sea bass. But yeah, I love it. Ngayon, dessert na tayo. Sorbetes. Tangerine sorbetes. Sakto lang. Okay, akit na tayo. Alam nyo, I love the food. Tamang-tama siya. Yan yung hinahanap ko yung dinner. Yung light dinner lang na tama lang na mapunan yung gutom natin pero hindi sobra. Para freshen up tayo tapos tulog na. Wala ako sa room. Pakita ko sa inyo yung view natin. Ayan. Ang old city of Girona. Yan lang yung tour bus natin. Nakapark lang dyan sa baba. Kasi sasakyan din natin yan bukas ng umaga. So, mag-good night na muna ako, fam. Ang saya ng tour today. Although, one minor comment ko lang, no? Sana mas dinamihan yung time sa Sagrada Familia. Tapos, binawasan yung time sa La Rambla para mabalance yung dalawa, no? But the tour for today is totally fine. Okay ako. So, yun lang. Mag-good night na muna ako, fam. And before ko i-end itong vlog na to, don't forget to follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook at JM Banquisio sa Instagram and at JM_Banquisio_ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para man-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Europe vlog. Bye! Good night! Close to the sun.